Paghahanda ng mga tollway ngayong undas at ang Cavitex toll hike ating tatalakayin kasama si Sir Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Sir Julius, magandang tanghali po. Asik Joey, isang magandang tanghali po at kay Ma'am Cheryl. Isang magandang tanghali po sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa inyong programa sa Bagong Pilipinas ngayon. Sir, una po sa lahat, kamusta po yung paghahanda ng TRB sa mga expressway para sa nalalapit na undas? Maraming salamat po, Asik Joey. Alam niyo naman po na every time na may peak travel season, kami po ay binibigyan ng direktiba ng aming mother agency sa pamumuno po ng ating butihing acting secretary, si Atty. Giovanni Lopez, na maglatag ng plan biyaheng ayos. This time for Undas 2025. Kaya kami po ay every time na may peak travel season nito ay nagpe-prepare talaga para sa inaasahang pagdagsa ng mga motorista palabas sa Metro Manila sa simula at yung pagbalik din po nila. Kasama po din natin dito ang paghahanda ang ating mga toll operators at investors sa lahat ng ating mga expressways. Since the first week of October pa po natin na binigay sa kanila ang direktiba. Kaya ngayon po inaasahan namin na handang-handa na po sila upang matugunan kung ano man ang pwedeng maging dagsa na mangyayari sa paglalakbay ng ating mga motorista this coming 30 or 31 ng October. And also yung pabalik po nila by 2 or 3 of November. Sir, paano naman po sinisiguro ng TRB ang tuloy-tuloy na daloy ng trapiko ngayong undas? Kasama po natin dyan na maayos ang tuloy ang daloy ng trapiko, Ma'am Cheryl. No? Kasama po natin dyan yung mga operators natin, mga toll operators. Kaya ang aming pong team, yung TRB Road Safety Team, will also be deployed sa mga expressways. At ito po ang mga kaparaanan to make sure na mabigyan na po ng isang ligtas, maayos at komportabling paglalakbay ang ating mga motorista. Ito po sa mga toll plazas, kung siguro napapansin ninyo, kadalasan dyan po nagkakaroon ng pagbagal ng traffic dahil dun sa bayaran. Ang gagawin po ng ating mga toll operators ay magtatalaga sila ng mga additional personnel, yung mga toll assist personnel, lalo na doon sa may mga RFID area na tutulungan yung mga motoristan magkakaroon man ng problema para lalong mapabilis ang daloy ng trapiko. At the same time, may mga maintenance people sila, yung mga systems people na naka-standby doon kung sakali magka-aberya man yung electronic toll collection system nila, ay dali ang may isa sa ayos. Pangatlo po, pagka humaba kasi yung traffic, yung pila dito sa ating toll lanes by more than 100 meters, sila po ay obligadong iakyat yung barrier. No? Nang sa ganon, mas mapabilis yung daloy ng trapiko pagka humaba na ng higit na 100 meters. At all lanes are going to be open po during the peak period. At walang nakasara, lahat nakabukas at magiging available para sa ating mga motorista. At dito naman po sa main line na Ma'am Cheryl at Asik Joey, yung counterflow measures kung sakali po talagang nagkabigatan ng traffic ay ipapatupad po nang sa ganon ay mas mabilis ang magiging takbo ng traffic. At yung ating pong mga tow trucks, mga emergency medical teams, emergency teams, reaction teams, ay pre-position nang sa ganun po ay kung sakasakali man na may mga nasagian o may mga insidenteng nangyari ay madali po silang maisaayos at ano po yung pagbagal, maisan yung pagbagal ng traffic brought about by this minor or accidents that may happen along the road. Yan po ay ilang bagay lamang na nagagawin ng ating mga motorista sa mga toll service facilities, sa mga gasoline stations. Meron din pong nakaantabay dyan na mga mekaniko to help you out kung may depreciate sa sakyan ninyo. Kasama na rin po dyan sa mga toll service stations
yung mga medical teams na pwedeng tumulong sa inyo kung meron kayong nararamdaman. Libre po ang Wi-Fi at dito naman po sa MPTC toll roads ay yung towing to the nearest exit for Class 1 vehicles should be given free. Yan po ang binigay na pribilegyo ng ating toll operator para sa motorista. Para po sa monitoring ng mga biyahe ngayong linggo, kailan po ba inaasahan? Historically po, ano po yung mga date kung saan o kung kailan dumadagsa po yung ating mga sasakyan before the 31st ba? Tapos yung sa pabalik na rin po, ano po yung mga heavy dates? Opo, as Joey, ang 31 po, Friday, has been declared a holiday by our ng ating mahal na Pangulo. Kaya inaasahan po natin yung 30 pa lang meron na yung hapon pa lang ng 30th ay magsisimula na po ang pagbiyahe palabas ng Metro Manila ng ating mga kababayan. At yan po ay magtutuloy hanggang sa yung Biyernes, no, yung 31 itself. Then yung pabalik naman po inaasahan namin na yung November 2 Sunday ay medyo magbibigay na po ang traffic sapagkat may pasok na po ng November 3. So, iyan po ay mga araw na ating binabantayan. At iyan po ay mga araw na inaasahan natin na magkakaroon ng pagbigat ng traffic going out and going inside of Metro Manila. Iyan pong mga araw na yun. Sir, pinag-aaralan nyo rin po ba yung posibilidad ng pagbubukas ng mga zipper lane kung kakailanganin po ito? Tama po yan. Nabanggit ko po kanina, Ma'am Cheryl, yung mga counterflow measures natin are called the zipper lane. So, nakaantabay din po yan, which is a very good measure po na ginagawa natin yan. Lalo na kung lahat panorte, kunwari dito sana magpapanorte, yung isang southbound lane man lang ay magamit as a counterflow or zipper lane. Sa ibang usapin naman, Sir Julius, kamakailan po ay inanunsyo ang toll hike po sa Cavitex. Kailan po ito ipapatupad at nasa magkano po ang inaasahang pagtaas? Actually, opo, nai-anunsyo po natin yan ng pang-Biyernes. Although we have published that for 3 weeks already, matagal na rin po, no? Ang pagbabago po ng toll fee ay mangyayari bukas, October 28. Dito sa parte po ng Manila-Cavite Toll Expressway Project, as it's showing. At yung pong doon sa R1 Expressway, which runs from Rojas Boulevard up to Zapote po, ang karagdagang toll fee na babayaran simula bukas is 4 pesos, 8 pesos, and 13 pesos for Class 1, 2, and 3 respectively. Dito naman po sa R1 extension natin, R1 Expressway extension, which runs from Zapote up to Kawit, Ma'am Cheryl. Ang karagdagang bayad po dyan is 15 pesos, 30 pesos, and 45 pesos per Class 1, 2, and 3 respectively. At nais po sana natin ipabatid sa ating mga motorista na naintindihan at binigyan po ng malaking konsiderasyon ng ating Cavitex Infrastructure Corporation at ng Public Reclamation Authority, Philippine Reclamation Authority, ang mga public utility vehicle operators. Ito yung mga jeeps, buses, modern jeepneys na bumabaybay at gumagamit ng Cavitex. Pati na rin po itong mga food delivery vehicles, yung agricultural trucks, sila po bibigyan ng tinatawag na relief na for 90 days, in effect, ang babayaran lang nila yung old toll fee. So, hindi po sila maapektuhan itong mga public utility vehicles, kasama na rin yung mga nagdi-deliver na mga pagkain natin. Sir, follow-up po, ipatutupad naman daw pong muli ang Abante program para hindi masyadong maramdaman ang toll hike sa Cavitex. Ano po itong Abante program na ito? That's exactly what I explained po sa inyo. Yung Abante program is meant to give a relief dito sa public utility vehicle operators, pati na rin sa food trucks, kung saan po ang mangyayari dyan is that
sa simula, babayaran muna nila yung kung ano yung naka-anong toll fee dyan. Pero i-rebate sa kanila yung toll fee na equivalent to the toll increase. So in effect, wala na po, hindi po sila apektado nung toll adjustment na ipapatupad. Pero Sir Julius, kailangan na registered po yung mga PUV at yung mga agricultural trucks na ito para po hindi muna po sila magbayad ng additional fee. Tama po ba? Tama po kayo, Anseng Joey. Marami na po actually ang registered sa Cavitex dun sa mga PUVs, no? So yung mga bago at hindi pa nakarehistro, mangyari ay magpa-register lamang dito sa Cavitex nang sa ganun ay ma-avail po nila yung 90-day reprieve. Yun naman pong mga delivery trucks na nagdadala ng pagkain or agricultural products, all they need to do is to be accredited sa Food Lane Project ng Department of Agriculture. And once they are accredited po ng Department of Agriculture sa Food Lane Project nila, tumungo lang sila sa Cavitex at ipakita yon nang sa ganon, they can avail already of the Abante program reprieve na tinatawag natin at hindi sila maapektuhan itong toll fee increase. Noon naman, Sir Julius, sa ibang mga expressway o tollway, meron ba tayong inaasahang pagtaas din ng rate? Sa ngayon po, wala pa po ASEC, no? At hindi naman natin ikinakaila na meron pang mga nakaproseso, nakabinbin na mga petitions. Subalit sa ngayon ay wala po akong authority to speak about them because they have not been given final decisions by our office. They are still under process. Sir, ano naman po ang inyong assessment sa pagpapatupad ng One RFID program na inilunsad kamakailan? Napakagandang project po yan na Ma'am Cheryl, no? Kung saan medyo mababawasan na rin ang kalituhan sa pag-manage ng accounts ninyo sapagkat imbes na dalawa ang ginagamit niyong RFID, pwedeng isa na lamang at isang account na lamang ang inyong minomonitor. Iyan po ay binuksan mismo ng ating mahal na Pangulong PBBM noong Tuesday at tinulungan po siya ng ating butihing ating kalihim na si Attorney Giovanni Lopez at ng aming Executive Director na si Executive Director Attorney J.R. Tugabe. Ang ano po ay unang-una, yung pong readability ng panibagong RFID na ginagamit dito sa ating One RFID ay napakataas po at mahusay. Pangalawa, hindi na po magkakaroon ng kalituhan dito sa motorista, no? Na kulang pala yung load niya dahil iba palang expressway ang meron niyang load. So hindi na po siya magkakaroon ng kalituhan. Pwedeng isa na lamang po ang gagamitin niya, magili na lamang siya kung anong gusto niya, yung AutoSweep ba or Easy Trip. Nang sa ganon ay makapag-enroll po siya dito sa ating One RFID program at isang account na lang ang kaniyang minomonitor para sa lahat ng expressways. Siguro bilang panghuli na lamang po, Sir Julius, paalala nyo na lang po sa ating mga kababayang luluwas sa kanilang mga probinsya para sa UNDAS. Maraming salamat po ang Sir Joey at Ma'am Cheryl sa pagkakataon. No? Muli po ipapaalala lang sana natin sa ating mga motoristang nagbabalak na lumuwas sa itong parating na UNDAS. Yung unang-una po, pakicheck nyo naman po ang kondisyon ng inyong mga sasakyan. Isa rin pong bagay na kailangan nyo i-check yung kondisyon ng magmamaneho ng inyong sasakyan din. No? Kung hindi lang ang kanyang pangangatawan, kundi pati rin po ang kanyang kaisipan na nakafocus siya sa kalsada. At kami po nakikiusap din na magdoble ingat sa inyong paglalakbay, huwag magmadali, follow the rules and regulations of the laws of the land ng kalsada at yung pong kung pwede siguraduhin yung may sufficient load naman po ang inyong mga RFID nang sa ganon hindi po kayo maging sanhi ng pagbagal ng daloy ng trapiko sa ating mga toll plaza.
Ang nais po namin ay magkaroon kayo ng isang ligtas, maayos at komportableng paglalakbay dito sa ating mga expressways. Maraming salamat po.